Japet at Christian Standhardinger magpapaalam na pala sa Barangay Ginebra at matinding kapalit. Kikilalanin natin sa videos na ito mga ka-idol. Isa nga sa hinangaan ng All Filipino Conference at naging final MVP mga ka-idol ay ang isang rookie na si Mikey Williams ng Token Tex. Dating nga mga ka-idol sa datos ng PBA All Filipino Cup Top 12 in statistical points, si Mikey Williams nga ang nangunguna na nakakuha ng 35.3 statistical points mga ka-idol. Kung kaya't ang tanong ngayon mga ka-idol, mapanatili kaya ni Mikey Williams ang galing niyang pumuntos at maging consistent kaya ang kanyang performance sa second conference? Lalo pat si Mackenzie Moore mga ka-idol ang makakatandem na imports itong si Mikey Williams kung saan nagkasama na sila dati sa Mighty Sports, na maaaring mas maganda pa ang maging performance nitong si Mikey Williams. Habang papalapit na nga ng papalapit mga ka-idol ang pagbubukas ng PBA 3x3 at yan ay inaasahan ngayong Nobyembre 20. Hindi pa rin natin sigurado mga ka-idol kung magkakaroon na nga ng crowd sa PBA 3x3. Lalo na din at inaabangan ang lineup ng Barangay Ginebra ngayong PBA 3x3. Nasabi nga nitong si Hubert Cani na isa sa mga player ng Ginebra para sa PBA 3x3. For me, iba yung pressure na ibinibigay once nasuot namin yung jersey ng Barangay Ginebra. Kasi maraming tao na umaasa na maganda yung ipapakita namin. Di pa man nagsisimula ang second conference mga ka-idol, ngunit patuloy pa rin ang mga trading offer. Katulad na lang ng bagong trading kung saan Enlex Sense, Will Macaluni and Mike Ayunayon to Blackwater for Marion Magat and future second round pick. At ayon nga sa bagong coach ng Blackwater na si Vanguardia, Sis Macaluni as a Vic Manuel of the future. At inaasahan din ni Coach Vanguardia na babawi ang Blackwater ngayong second conference. At sa Enlex naman mga ka-idol ay may nagbabalik ang isa nga nilang free agent na guard na si Chris Rosales. Sabi rito, he makes PBA return, joins Enlex Road Warriors in 1-year deal. Kung saan sinasabi na ito nga ang hahalili kay Kefe Ravena na nasa Japan B-League, na maaaring maasahan nga itong si Chris Rosales bilang isang matinding guard din mga ka-idol. At sa kabilang banda nga mga ka-idol ay naging maingay nga ang trading kay Arwin Santos papuntang Northport Batang Pier, kung saan sinasabi nga na mas lalong lumakas daw ang Northport Batang Pier dahil may best 3 player na sila. Ito nga ay si Greg Slaughter, Robert Bolick at Arwin Santos. Makakasama pa dyan mga ka-idol si Art De La Cruz, Jamie Malonzo at Troy Wright. At sa naging trading ng mga ka-idol ay hindi na rin lugi ang Northport Batang Pier kahit matanda na itong si Arwin Santos. Pero malakas pa rin at malaki pa rin ang magagawa nito para sa Northport Batang Pier mga ka-idol. Sa patuloy na paglabas ng trading plan ng SMB ay patuloy rin nawawasak ang death 5 nila. Una na nawala itong si Arwin Santos at isinunod na nga itong si Alex Cabagnot na isa rin sa inaasahan nila mga ka-idol. Ngunit sinagot nga yan ni Coach Leo Austria kung bakit patuloy nilang itinitrade ang nasa death 5 nila. Sabi nga ni Coach Leo, itong past few days, this is one of the saddest times in my career because of 2 of my best players member ng death 5 will let them go. Siguro kung wala itong dalawang ito, hindi magpo-prosper yung karir ko. Surely, I will miss them. Good things will never last naman talaga. Talagang darating at darating yung time na talagang papakawalan mo. Ngunit kung kayo ang tatanungin ko mga ka-idol, karapat dapat ba na dinanas nitong si Arwin Santos at Alex Cabagnot na ma-trade sa ibang team? Habang malaki nga ang tiwala ni Coach Leo Austria sa dalawang bagong player nila na ito nga si Vic Manuel at Simon Inciso, na inaasahan ni Coach Leo Austria na mas lalakas pa ang SMB at maaari nga nilang makuha ang kampyonato ngayong second conference. At ang bagong kapapasok lang na player na si Simon Inciso, tulad nga ni Vic Manuel, sabi niya, I'm super excited. They have a winning culture here and I like to immerse in that environment while trying the best I can do to help win the chip. At usap-usapan din ngayon mga ka-idol ang biglaang pagpasok ni Coach Leo Austria sa kanyang anak bilang kalahok sa PBA 3x3 at ito nga ay si Bacon Austria. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sapat ba na ipasok ni Coach Leo Austria ang kanyang anak para maglaro sa PBA 3x3? Deserve nga ba ng anak niya na nasa lineup? Habang ang pagpunta nga nitong si Alex Cabagnot sa DYIP ay ikinatuwa ng coach nila na si Coach Cardel, kung saan mga ka-idol ay sigurado na babad sa laro itong si Alex Cabagnot dito sa DYIP. Pahayag nga at pagmamalaki nga ni Coach Cardel sa pagkuha nila kay Alex Cabagnot. Kailangan namin ng experienced point guard. Malaking bagay yung point guard lalo na ang katulad ni Alex Cabagnot. He's one of the top players in the PBA for long time. At malaking dagdag talaga siya sa amin, and I think siguro siya yung missing part namin para makapasok
sa quarterfinals. Tila nga ay nabuhayan ng tira firma at nagkapag-asa sa pagdating nitong si Alex Cabagnot dahil naniniwala nga sila mga ka-idol na kayang buhatan ni Alex Cabagnot papuntang quarterfinals ang tira firma. At sa patuloy nga na paglabas ng trading plan, sabi rito, NLEX acquires Magat in trade with Blackwater. Sabi nga ni Coach Sheng Yao, we were constantly looking for a big man and Marion has the size, plus the fact that he played for us before, it won't be much a problem when it comes to adjustment. Dagdag pa ni Coach, he is expected to get plenty of playing time in NLEX as the big man Raul Soyud is set to miss the first few games of the 2021 PBA Governors Cup while he recovers from knee surgery. Sabi pa, we also felt that with Blackwater, Mike and will have a chance to showcase their potential. Medyo nahihirapan sila makabreak in sa aming terms of playing time dahil nga sa mga kapwestuhan nila. I'm sure they'll be given more playing time opportunities with Blackwater. Habang Meralco Bolts man mga ka-idol ay interested to acquire Richard Scotto. At usap-usapan rin mga ka-idol ang dating coach na si Alex Compton kung saan nakikipag-usap siya sa mga big boss ng SMC. At tila nga mga ka-idol ay gusto niya maging bahagi ng ilan sa mga team ng SMC Group. At bali-balita nga mga ka-idol na ang tinatarget nito si Coach Alex ay ang Barangay Ginebra na gusto niyang maging bahagi ng coaching staff ng Barangay Ginebra. Sa tingin niyo mga ka-idol, malaki rin ba ang maitutulong nitong si Alex Compton sa Barangay Ginebra kung sakaling ang kunin siya bilang assistant coach ni Coach Tim Cone? Bago tayo magpatuloy, nais muna natin bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Kasama nga natin ang ating ka-idol na si Donel Batle at shoutout din sa Batle family. Shoutout din sa ating ka-idol si John Clarence Yuag at shoutout din sa kanyang mother. Andyan din ang ating ka-idol na si Kesers Vargas. Hindi rin papauli ang ating ka-idol na si Scout Ranger. Kasama pa rin natin ang ating ka-idol na si Joey Levantino. Shoutout din sa Gutierrez family, Esconde family at Levantino family. Shoutout din sa ating ka-idol na si Freddy Alejo all the way from Malolos, Bulacan. At kasama rin natin ang ating ka-idol si Ruel Palero. At shoutout din daw sa Foresight Guard on duty na sina SG Puras, SG Ruquilo, CCAC Alabang Muntinlupa, sa mga naka-duty guard dyan na sina SG Sabar, SG Potola, SG Astrologo at Security Officer Kabasag. Isa nga sa laging inaabangan mga ka-idol ay ang Barangay Ginebra, kung sino-sino nga ba ang magiging first five nito at ano nga ba ang magiging lineup ng Barangay Ginebra. Ngunit ngayon mga ka-idol, tila may malaking problema ang Barangay Ginebra kung saan ilan nga sa mga big man nila at star player ay priority ngayon ng Japan B-League. Ayon nga sa mga rumor na nagkalat mga ka-idol, dalawa daw sa nagtatakarang frontline ng Barangay Ginebra na sina Japet Aguilar 6'9 at Christian Standhardinger 6'8 ay interesadong nang lumipat ng kupunan, ngunit hindi sa ibang sister team o kaya sa grupo ng MVP, ngunit sa kupunan na nasa Japan B-League. Sabi pa nga mga ka-idol, matatapos na nga ang kontrata ni Christian Standhardinger ngayong December at may posibilidad nga na hindi na ito mag-renew ng kontrata at maglaro lamang sa Japan B-League. Matatapos na ang kontrata ni Standhardinger ngayong December at may posibilidad nga na hindi na ito mag-renew ng kontrata at maglaro na lamang sa Japan B-League. Matatandaang nagkaroon din ng rumor na hindi na maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga ka-teammates sa Barangay Ginebra. At ang masama pa nga nito ay sinisisi rin ito si Christian Standhardinger at hindi nga sila nakapag back-to-back ngayong All-Filipino Cup. Nabalita na rin mga ka-idol na pumirma na itong si Christian Standhardinger sa extension ng kanyang kontrata sa Barangay Ginebra. Ngunit wala pa nga yang linaw mga ka-idol, lalo pat sila nga ang priority ng Japan B-League. Sabi pa rito, si Japet Aguilar naman ay matatandang pumirma ng 3 years contract extension sa Ginebra noong 2018 na nangangahulugang ito ay matatapos na din sa December. Malaking problema ito sa Barangay Ginebra pag nagkataong ang kanilang starting frontline ay parehong mapapunta sa Japan B-League. Malaking kawalan din para sa Barangay Ginebra kung sakaling matuloy nga itong si Christian Standhardinger at Japet Aguilar. Ay naasahan mga ka-idol na malaki nga ang tsansa na sila ay magpatuloy na lamang sa Japan B-League. Lalo pat napakalaki nga ng offer sa kanila. At sabi din sa ating source mga ka-idol, bukod nga kay Christian Standhardinger at Japet Aguilar, interesado din ang Japan B-League kay Stanley Pringle. Sasabi talaga natin mga ka-idol na malaking problema para sa Barangay Ginebra kung sakaling mawala nga ang tatlo sa mga frontline nila, si Stanley Pringle, Christian Standhardinger at Japet Aguilar. Habang ang isa sa mga tinatarget nga ng Barangay Ginebra na si Terence Romeo ay nagkaroon din ng offer sa Japan B-League na talaga namang masasabi natin mga ka-idol ay napakalaki kumpara sa sinasahod nila dito sa PBA. Sabi nga sa ating source mga ka-idol, Terence Romeo eyed by a lot of teams
from Japan B-League. Na kung kaya't ang tanong nga mga ka-idol, will he finally take the offer which is around $55,000 per month or 2.75 million with free housing, food, and so much more. Offers stand to double on second year kung saan ang kontrata nga nitong si Terence Romeo ay may expire sa October 2022. At kung mawala man o i-give up nga ng Barangay Ginebra ang mga nasabing frontline papuntang Japan B-League, aari nga na makuha na nila itong si Ian Sanggalang mga ka-idol. Dahil kung tutuusin mga ka-idol ay mawawalan talaga ng bigman ng Barangay Ginebra, lalo pat inilipat na nga nila itong si Greg Slaughter para makuha itong si Ian Sanggalang. Magkakaroon ng Barangay Ginebra ng mga trading package para masatisfy ang kanilang kapwa SMC Group. Tulad din ng sinasabi sa rumors na itong si Japet Aguilar ay mapupunta sa Northport Batang Pier at tuluyan na ngang papunta rin ng Japan B-League. Habang itong si Ian Sanggalang naman ay makukuha nga ng Barangay Ginebra at itong si Greg Slaughter ay papuntang Magnolia Hotshots. Sa palagay nyo mga ka-idol, maganda nga kaya na makuha ng Barangay Ginebra itong si Ian Sanggalang? Maaari nga maging kapalit nitong si Japet Aguilar at Christian Standhardinger. Para sa akin mga ka-idol ay malaking bagay din na makakuha ng Barangay Ginebra itong si Ian Sanggalang dahil nakita naman natin ang mga solid na laro nitong si Ian Sanggalang sa Magnolia Hotshots. Isa nga siya sa mga bumubuhat sa team na ito. Habang usap-usapan din mga ka-idol ang ongoing na negosasyon ng Barangay Ginebra sa Rain or Shine kung saan makukuha nga nila itong si Bo Belga kasama ang dalawang trade package, si Ken Salado at Prince Capiral. At kung magtutuloy-tuloy nga ang pagkuha ng Japan B-League sa mga player ng Barangay Ginebra, maaari nga na makuha ng Barangay Ginebra itong si Arwin Santos mga ka-idol. Na sinasabi mga ka-idol, nauuna na ng Barangay Ginebra ang pag-trade kay Japet Aguilar para makuha itong si Arwin Santos dahil hindi na rin naman mapapakinabangan ng Barangay Ginebra itong si Japet Aguilar. Di pa rin ngayong conference mga ka-idol, pero pinaplano na nga ng Barangay Ginebra na makuha ang isa sa mga sharpshooter ng Phoenix Fuel Master na si Matthew Wright. Lalo pat maaaring ang kagatin itong si Stanley Pringle ang offer ng Japan B-League. Na maganda rin naman kapalit ni Stanley Pringle itong si Matthew Wright mga ka-idol. Sa mga nabanggit na maaaring pagbabago sa Barangay Ginebra, ay napakalaki nga ang impact nito pagdating sa first five ng Barangay Ginebra at sa magiging lineup nila sa mga susunod na season mga ka-idol kung sakaling ang mawala itong si Christian Standhardinger, Japet Aguilar at Stanley Pringle. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sa palagay nyo, sino-sino nga kaya ang dapat kunin ng Barangay Ginebra kapalit ang maaaring tatlong star player nila na papunta na ng Japan B-League? Kung ano man inyong kasagutan, suggestion, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.